natin ng tribal village dito sa Magsaysay Park sa Davao City. At masaya kong naulit yung pagbisita sa ating mga iba't ibang tribo kasama ang kanilang mga deputy mayors at kasama ang mga kapatid natin sa Indigenous Peoples Tribes at ating mga Moro tribes. Kaya this is a showcase of the traditional houses of the Indigenous Peoples Tribes and Muslim tribes of Davao City, and we shared it with our friends from the diplomatic community, particularly Malaysia and China. Alright. Now let's accept questions. First, Mr. Arjun. Ma'am, kami kanayo ba? Other topic lang po, ma'am. Ma'am, now that dineclare na ng SC na unconstitutional ang articles of impeachment at in-archival na Senado po ang impeachment complaint, sa anong paraan na lang daw po ninyo ma-explain sa public itong alleged, ma'am, na misuse ng confidential funds? Kung may kaso, sa tamang forum, mag-explain kami. Nagsabi kami noong nag-file sila ng articles of impeachment nila na ready ang defense team para sumagot sa accusations ng prosecutors ng House of Representatives. Noong umakyat sa Supreme Court, yung kaso, lahat ng hiningi ng Supreme Court ay ibinigay namin. Doon sa mga tamang forum at sa tamang venue, nagbibigay kami ng saktong sagot at nagbibigay kami ng saktong sagot at nagbibigay kami ng explanation ng mga accusations. Pero hindi pwede na moro-moro na kung saan lang nagbibigay ng akusasyon at kung saan o kung kailan lang nila gusto mag-akusa ng tao. Ma'am, one last po. Kay regarding po din sa confirmation of charges, how is Attorney Kaufman handling the case po? I think it's best if you ask Attorney Kaufman. Ang pagkakaalam ko, nagbibigay naman siya ng mga media interviews at sumasagot naman siya sa mga questions. Hindi kasi ako pwedeng mag-explain para kay Attorney Kaufman sa kanyang mga preparations at mga ginagawa sa case ni former President Duterte sa ICC. Pero yung trust and confidence po kay Attorney Kaufman, nandun pa rin po ba? Of course, yes. Oo, kasi siya yung pinili ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na lawyer. So we only follow kung ano yung choice ng client, no? Siya naman yung kliyente, sa kanila naman yung professional arrangements. So as long as nagsabi si dating Pangulong Rodrigo Duterte na yan ang aking mga abogado, susunod kami and mag-cooperate kami kung anong kailangan ng legal team. Okay, next, we have Sir Julius Paco, Tapligada. Sorry po. Ma'am, budget deliberation po, ma'am. Ano po ma-expect po natin po sa OVP na budget deliberation? Yes, budget hearing. Well, it will be the same as last year. Hindi naman nagbago ang administration eh. Yan pa rin ang Pangulo natin, yan pa rin ang Speaker of the House of Representatives natin. So wala na tayong ma-expect na ibibigay para sa Office of the Vice President. So kung ano yung in-approve ng Department of Budget and Management, yun din yung sinabmit namin, yun din yung nilagay sa NEP. And of course, ang expectation natin is bababaan yan pagdating sa House of Representatives. May reaction po sabi nila sa habitual absence mo po daw. Habitual absence saan? Hindi ko alam kung ano yung pinagsasabi nila na habitual absence. As I said, ito na naman yung style ng mga tao na anti-Duterte na nagbibigay lang ng akusasyon kung saan-saan at wala namang basihan, walang ebidensya at hindi nila na lang sinasubmit o itinataas sa tamang forum or sa tamang
venue yung kanilang mga akusasyon. Alam nyo, ang akusasyon na walang basihan ay isang paninira lamang. Ganyan ang lagi nilang ginagawa. Thank you, ma'am. We have one question from Mr. Ruth Palo, ma'am. Ha? Guys, ano po yung tulong na po sa mga tribal Oo, karon pa na ako tayo pabalik. Huwa ko kabilin. Oh, sila, may budget sila from the city government of Davao, ang mga tribal So, villages natong kuwan? for um, Doon na. Ah, upkeep, totoo. renovations and repairs. For the Office of the Vice President, kung meron mang mag-apply, pwede kami magbigay. So as long as nandyan pa yung budget ng Magnegosyo Tanday, kung meron silang micro, small, and medium na mga livelihood negosyo, ay pwedeng makabigay ang Office of the Vice President. Thank you. Ma'am, we have Mamaya Hedge. Magkalayawan tayo. Vice, what is your take on the isang barangay speaker, house speaker, na isang yung archive na, isang wala na spike na, still, hindi ka po siya consideration, and murang pa siya ministerial Nagaon sa doon? speaker, na currently threatened ang Supreme Court na pumili hindi natin action sa NMR kasi kapupun is ready for the impeach. What's your take on that? Well, I cannot comment because I've not seen the speech. I've not seen the speech of hindi ko nagatanaw sa ilaha, oy. Kay irritating sila sa mataong sa dalungan. So, dili ko nagatanaw sa ilaha. I've not seen it, but kasi lang pa sa kung sa isulti sa Supreme Court, no? It's a abuse of authority. So, makita ninyo dito, kilatag ng tarong kung iunsa nila pag-abuso ang ilahang power din sa House of Representatives. President Marcos described the speaker as boyfriend. And also the mayor, acting mayor. Siguro, wala po ko kadungog ana, ma'am. Not that na matrigger ko sa iya, pero dili ko nagabasa na o news. So, sa daw, ma'am. Well, yes. As I said, siguro ang pinakamaayo na description ni Ana naa dito sa decision sa Supreme Court na there was really abuse and there was karagaling show of power na mali. We have Ma'am Ivy. Yes. I just want to ask a question regarding the clamor of the people who declare for Pangasinan.